Yung factory worker ka dito sa Korea tapos sumali ka sa pageant, grabe yung pressure at stress. Tapos sumabay pa yung company namin na lumakas hanggang alas 9 ng gabi yung uwi namin. Paano na lang yung preparation ko neto? So nag-drawing na nga ako ng sketch para sa regional costume. So yan na siya. At every Sunday wala kaming pasok. So ginagawa ko, binubuo ko yung costume ko. Buti na nga lang at yung mga kasama ko sa taekwondo pati mga katrabaho ko ay supportive sa akin. At during practice, para sa talent portion ng Binibining Kalinangan, ito yung mga ginagawa namin. Mga kung ano-ano lang, mga kalokohan. Meron kaming manghuhula dito. Ayan, nagbabasa siya ng palad, o diba? Ako nga din. Ano ito? Yung lifeline. Kawawa naman si Jermekli lang ang buhay. Hindi ko rin maintindihan kung bakit gano'n ang basa nila sa palad. At eto nga, kumakain kami. Nandito si Neil. Hi, Neil. Uli. Food is life daw eh. Siyempre, kailangan mo kumain at medyo may kalakihan ang bubuhatin mo. O, diba? Kabigat niya. Konting practice lang, tsaka more on TikTok. Imbis naga-practice, naga-TikTok, o, diba? Kahit saan-saan kami mapadpad, magti-TikTok talaga. Kahit sa Everland, o, diba? Dito nga, nalalapit na talaga ang bakbakan. So, ayan na, nagpatulong na ako sa kanila. Diba? Full force ang aking mga katrabaho. Sila Ate Jenny B, si Ate Rona, si Ate Che. Yan, tulong-tulong si Ate Jenna, o, Pak. Yung iba kong mga katrabaho, nasa kabilang kwarto, nasa kabilang bahay, sila yung nagsusulat ng mga ticket dahil ang dami pang mga susulatin. Medyo matrabaho nga talaga to. So, mga ilang araw ko to bago natapos. At eto na nga yung 1 week before the final. Kailangan ko masukat yung mga costume, yung gown, at kung paano ko siya irarampa. Kailangan kong i-practice. So pumunta kami ng park para doon magrampa at mag-practice. Yeah. Pag mabali yan ha. Ay, sorry. Pinagaling ka ng mga bata. Pag mabali yan ha. Ilang linggo yan bago dumating. Hindi na makaabot ng ano. Saka na pag natapos, magching-chingan kayo. Ipoyo. Sorry na. Ang dami nga naming viewers dito, yung mga adjuman na naglalakad-lakad. So ayan, sinusukat ko na yung gown. Medyo nagliliad pa yung araw. Hindi pa siya ganun ka-perfect. So kailangan ko pa siyang ayusin. Anyways, so sinusukat ko pa lang. Inaalam ko kung paano ko siya ipoportray, paano ko siya i-model. So at least alam ko na kung ano mga problema para pagdating ng final, hindi ko na poproblemahin. O diba? Ayan naman si Mama ang magta-try. Titingnan ko kung paano niya i-model. So gagayahin ko na lang din. Kukuha ko ng idea sa kanya. Ay, taray naman. Ay, representing. Late. Ay, O, diba ganyan siya? Naliliyad siya. Tapos ganyan. Wala, ganyan ka lang, Erika. Lumiyad ka lang pa. Maganda yung ganon. Kaya lang ano siya. Dapat anuhin mo, Mae. Yan, maganda yung ganyan. Ganyan, okay. Kaya lang nakadikit lang siya sa ano mo. Dapat nakadikit siya, no? Para makaliyad ka. Na ganun ka. Kasi ayan, o, di ba nalalaglag? Idikit sa leeg. At syempre, kailangan kong i-try ang final gown para makita ko yung mga problema. So yung nakita kong problema dito is mahaba yung gown. So kailangan ko siyang putulin. At tinuturuan din ako mag-post ni Mama. O diba? Galing. At dito, 3 araw na lang bago ang final. Nai-stress na ako dahil puro pa kami overtime. Paano ako makakapag-prepare? Paano ako makakapag-practice? Oh my gosh. Nanaloka na ako. Lord, help. Oh my gosh. Malapit na. Pagka-Sabado, buti na lang dumating na ang mga tropa pips. Andito na sila tumutulong sa akin paggawa, pagbuo, pagtapos ng aking regional costume. Explain mo. Nagagawa siya ng bell. Ginagawa ko si Bell. Si Rona Bell. Ano ba yan? Finally, natapos na nga at pupunta na kami ng Seoul. Ayan ang ating production team. Bawal pala, bawal. Dito ka sa gitna. Sa gitna. Kita nyo, kung ako lang mag-isa, kadami ng bitbitin, mga maleta pa lang, tapos mga ang dami. Bukas na nga ang final event, so pupunta na kami ng Seoul, doon na kami matutulog, may binook na kaming hotel. Medyo malapit doon sa venue. Sumakay lang kami ng subway, tapos mga 2 oras yung biyahe namin. Hindi kami makapag-taxi dahil hindi kasya yung mga gamit namin doon. Hala, sige, pakapalan na lang ng muka. Buti dito, hindi pa masyado maraming tao, pero pagka maya-maya, grabe, ang dami ng tao. Tapos sa mga tao nagsisitinginan sa amin. Tapos ayan, nag-ilaw-ilaw pa yan, ilaw-ilaw. Merry Christmas. Jingle bell, jingle all the way. Lakas ng mga diet nyo yan. Ay exercise. Para na din kayong nag-gym.
Kalalakas ng mga boys. Tapos paglabas namin ng subway, nagutom. O, yan. Sige, kain. Eto balala. Hanggang 5th floor yung room namin. Tapos walang elevator. E, dilakad pa akyat. Kawawa naman. Hinapo na. Dalawa yung room na binook namin, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. At bukas na ang final event. Eto ang room ng mga boys at sa kabila naman yung amin. Pagkatapos lumabas nga muna kami para makahanap ng makakainan. Located to sa Jongno. Grabe, ang daming tao. Daming tao. Foreigner, oh. Foreigner. Ang lakas bambuli eh. Ganyan lang talaga kami. Kapag kamahal ka namin, binubuli ka. Tsareng. Hi! Grabe guys, ang daming pokpok dito sa Korea. Ay, say. Before that. Ang daming pokpok dito sa Jongno pala. Sasali kami. Buyag, buyag, buyag. I-try din namin tong bola-bola. Bola-bola. Ano siya, maghulog ka ng coins, tapos lalabas yung papel, parang may hula doon para sa buong taon mo. Ganon. Depende kung anong year ka. Year of the ox, year of the ganyan. So, ayan na. Tapos, sa ox tayo. So, ihuhulog mo lang dyan yung coin, tapos lalabas na yung kanyang hula. Eh. Oh, mananalo bukas. Eh! Today is your day. Ganyan siya, ganyan yung itsura. Yung nakasulat is Korean, so kailangan mo siyang i-translate sa Papago or Google Translate. So lalabas, maintindihan mo kung ano yung nakasulat doon sa hula sa buhay mo. Tsareng. Nag-samji na nga lang kami for dinner dahil sarado na yung mga ibang mga restaurant. Ay! Oh, ay! Ang sweet na sana pero bully pa rin eh. Pagbalik ng hotel ay practice ulit dahil ilang araw na lang, ilang oras na lang, final na. Oh my gosh, hindi kami nakapag-practice ng mga nakaraang linggo dahil busy. Dito naman sa oras na to, mga alas 3 na ng madaling araw, sila nagtitiktok pa, kami tulog na. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Keep the scrap if it happen to blow, it makes surround sounds. Pussy cat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. Sinend nila to sa GC. Pagkagising namin ng umaga, oy, kami din. Gumising ako ng mga alas 5 na umaga. Pagkakita ko sa TikTok nila, sabi ko, oy, kami din. So pumunta kami sa kwarto nila dahil hihiramin namin yung eyeglasses nila, yung shades. Antok na antok pa sila eh. Ganito pala matulog si Alden, ang pogi. Ngayon, alam mo na. Kinikilig ako. Okay kami naman. Wala pang mga toothbrush yan, ha? 夜莺一阳之味道，仔细等来。哎，夜莺一阳之味道，仔细等来。哎，我们就是被老仔，我是很喜欢他一排。Mga hindi papatalo eh. 跟我们还说。 Pagkatapos mabilisang ligo lang at anong oras na? At sinundo na kami ng aming artista van. O, char, artista van yarn. Ay, ang haba na ng aking video. Mag part 2 na nga lang tayo. Sige na, dito na muna.